Sa Nihongo, ang salitang Jigoku ay nangangahulugang impyerno. Pero di hamak na iba ang uri ng impyerno na nakasanayan natin sa nakasanayan nila. Nanggagaling pa kasi ito sa mga konsepto ng relihiyong Shinto at Budismo na mas laganap sa Japan dati. At yung Budismo pang ito, sahalin mula China. Nasahalin din naman mula pa sa India. Mutation ng isa pang mutation. Binisita ni Shiro Shimizu si Yukiko upang pag-usapan ang engagement nila. Sa kanyang pag-uwi kasama ang kaibigang si Tamura, may nasagasaan silang leader ng Yakuza. Di tumigil si Tamura at nagpatuloy pa rin ito sa pagdadrive, kahit nagdadalawang isip bumalik si Shiro. Dito na magsisimulang magka-lechi-lechi ang buhay ni Shiro. Nasangkot na naman sa isang road accident itong si Shiro. Sa kasamaang palad, nasawi dito ang fiancé niya. Ngunit di pa doon nagtatapos ang mga kamalasan. Sumunod namang nagkasakit ang nanay niya, kaya binisita niya to sa isang retirement home sa Tenjon. Sa kanyang pagkabalisa, napadpad siya sa isang reles ng tren. Ah! Si Tamura, ang kaibigang parang di naman kaibigan. Lumilitaw sa mga perpektong sandali at lokasyon na waring sinasadya. Sino ba siya? O baka mas tamang, ano ba talaga siya? Marami pang magagawang masama si Shiro at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pagdating niya sa Jigoku, malalaman niya na mayroon pala tong 8 gate. Bawat isa ay may katumbas na parusa para sa mga kasalanang nagawa natin. Ang OC talaga ng mga Japanese na to, pati impyerno nilagyan pa ng kategorya at dibisyon. May isa pang mahalagang aspeto ng Jigoku na pinakita si Direk. Matapos pagdaanan yung mga kaparusahan sa Jigoku, yung iba ay maaaring maging candidate sa proseso ng reincarnation. Oops, pang ibang episode naman yun. Pagkalipas ng 19 na taon, may direct na namang gumawa ng Jigoku. Siya ay si Tatsumi Kumashiro, mas kilala siya sa mga Pinku films. Pero don't underestimate, kasi may budget siya dito at mahusay din ang pagkakagawa. Si Ryuzo ay Mr. Nishima, pero meron siyang kabit, si Miho. Itong si Miho naman, isa pang marupok. Na in love siya sa kapatid ni Ryuzo. Sa tindi ng galit ni Ryuzo, napatay niya ang kapatid niya. Si Miho, iniwan niyang naghihingalo sa kagubatan kahit pabuntis to sa anak niya. Unfortunately, guilty din si Direk sa isang kasalanang talamak sa afternoon TV teledrama, ang kahindik-hindik na Baby Switching with Future Incest. Pero let's give him a break. Oh come on guys. 1979 pa kaya to pinalabas. History repeats itself, na involved din si Aki sa mga kapatid niya tulad ng nanay niya. Buong buhay niya, predetermined na pala. Di makukumpleto ang isang Jigoku film kung walang eksena sa Jigoku mismo. Dito, makikita natin yung tunay na kahulugan ng walang katapusang paghihirap. It's a bloody cycle, literally. Maghihirap, mamamatay, mabubuhay, uulitin ulit lahat, from the top. Ang huling Jigoku film so far ay pinalabas noong 1999. Kagagawan to ng isang Teruo Ishii sa edad na 75 taon. Di pa yata applicable yung people mellow with age sa kanya. Sa Jigokung to, iba naman ang plot kumpara sa naunang dalawa. Tungkol kasi to sa isang kulto sa Japan na inspired ng real events. Kung paano mamumulat ang isipan ni Rieka, yung ating bida dito, tungkol sa grupong kinabibilangan niya.
Dito sa scene na to, susubukan ng isang defector itakas yung nanay niya sa kulto. Para tong movie na may nahalo pang ibang movie. Walang tie-up sa orihinal na istorya. As in, sabog na sabog men. Ito yung isa dun. Siya yung The Fallen. Biglang lumitaw sa Digoku, pumatay, umalis. Ganun lang eh. Pero nakakatuwa pa din makakita ng mga old school practical effects. Asar. Medyo let down yung huling Jigoku. Kailan kaya magkakaroon ng next para naman makabawi? Nasira na kasi yung release pattern. Baka naman mayroon secret pattern na gumagamit ng binomial equation, two variables. O baka Fibonacci sequence. Teka nga, asa na ba yung calculator ko?